talagang tapat sa panunungkulan nila itong mga congressmen ito. Sa dami ng pagsubok na hinaharap natin, lalong-lalo na dahil sa putukan sa gitnang silangan, dapat yan ang kanilang ginugugulan ng panahon. Pero dahil ang talagang gusto mangyari ng administrasyon na ito na sunod-sunuran sa presidente, ang Kongreso, no, na talagang dapat sirain ang pinakamalaking balakid sa kanilang gustong Marcos forever, sigurado po ako, lulusot ito sa mababang kapulungan dahil yan ang gusto ng Marcos Jr. mismo. Pero in the end, magsisisi sila. Dahil habang dinidikdik nila si BP Sara, hindi ba sila nakakapansin, lalo naman lumalakas ang mga Duterte. Sa katunayan, nung kinulong nila si Tatay Digong, akala nila yan ang katapusan ng mga Duterte. Tignan nyo po, lalo pang lumakas sa survey ngayon si Inday Sara Duterte, at kapag sila magpapatuloy na talagang itaguyod muna ang politika over yung pangangailangan ng taong bayan sa gitna ng isang gera, talagang they are signing their own death warrants. Sa katunayan nga, attorney, ngayon, marami naghahamon ng debate kay Vice President Sara Duterte at kabilang na nga po dito si Yuse Claire Castro. Sa tingin po ninyo, dapat bang magkipagdebate ang Vice Presidente kay Yuse Castro? Huwag po dapat bumaba sa level ni Yuse Castro si BP Sara. Alright, attorney, mensahe na lamang po ninyo para sa ating mga kababayan sa gitna nga ng krisis na hinaharap po natin ngayon. Well, alam nyo, para na kaming sirang plaka eh. Mga kababayan, kailan ba naman kayo gigising sa katunayan na wala talaga tayo maasahan sa isang presidente na bangag? Hindi po krimen ang people power. Yan po'y nakasaad at ginagalang at pinagmamalaki sa ating saligang batas. Nasa kamay niyo po ang pagbabago sa gobyerno, lalong-lalo na sa panahon ng matinding pagsubok na dinulot ng putukan sa gitnang silangan. Pero pag hindi po kayo gumalaw at kayo nagpetik-petik pa, baka wala ng Pilipinas pagdating ng 2028. Good morning, Jade at Admar po muli ang inyong makakasama. Mga partners, nako, tuwan-tuwa ako, magkakasama na naman tayo ngayon, no? Parang dating gawi, no? Kamusta na po kayo at kamusta po Pilipinas? Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo, alam namin, attorney, madaling araw na dyan kung hindi ako nagkakamali. Opo, madaling araw, pero kahit anong oras talaga yan, talagang pagtsatsagaan natin dahil programa natin ito. Ayun, oo. Ito nga pag-uusapan natin tungkol sa ginagawang hakbang programa ng gobyerno patungkol nga dito sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at ito nga patuloy na oil price hike. Attorney, happy ho ba kayo sa nangyayaring mga programa tulad na lamang nitong last time sinuspende ng Pangulo itong pagtataas nga ng pasahe. Tapos may mga cash assistance na pinamimigay, ipinamumudmod ang Pangulo para doon sa mga tsuper o sa mga apektado nga nitong oil price increase. At mayroon ding libreng sakay para sa mga kababayan natin na para at least maibsan naman yung epekto nga ng taas ng crudo o ng langis, no? Presyo ng langis at nagpapatuloy po, naghahanap ang ating pamahalaan ng magiging source po natin ng langis, supply po ng langis, attorney. Ano ho ba ang inyong assessment po hinggil nga po dito sa ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Hindi po yan magre-resulta sa pagpagaang ng pasani ng ating mga kababayan ngayon, no? Dahil ang katotohanan po, bagamat ang buong mundo ay nasalanta nitong putukan sa gitnang silangan, ang Pilipinas ang mayroong pinakamabilis tumaas na presyo ng gasolina at diesel, no? At ang dahilan dito ay unang-una, bagamat hindi naman nagbabago ang ad valorem taxes at excise taxes na pinapataw ng gobyerno, no? Ang nagbabago ay yung napakalaking kita na napupunta ngayon sa mga producers o yung mga nagbebenta ng gasolina at diesel, no? Ganito yan no? Sa ngayon, ang pricing talaga ng ating gasolina at diesel, mga 25% napupunta sa buwis. Pero binibigyan natin ng 15% more or less ang mga nagbebenta ng gasolina at diesel.
At yung iba ay sa iba't ibang gastos na yung mga logistics cost, no? Na diyan papasok yung mas mataas na insurance at saka mas mataas na freight, no? Pero ang katotohanan niyan, habang tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, tumataas din ang presyo na nakukubra ng mga oil companies. Simple mathematics yan eh. Kung 25%, sabihin na lang natin 25% ang nakukuha nilang tubo, no? Kasi mas mahirap kung 15%, no? So kung ang presyo ay 100 pesos, ang makukuha nilang tubo ay 25. Pero kung ang presyo ay tumaas to 1,000, ang nakukuha nilang tubo ay nagiging 250. Now, ang gobyerno ay nagpasa na ng panukalang batas ang ating Kongreso na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na babaan yung tinatawag nating excise taxes para sa gasolina at diesel, no, para yung 25% natin ay ibababa, pero mas malaki pa rin ang kita ng gobyerno kasi nga mas mataas yung presyo ng gasolina. Pero pagdating doon sa kita ng mga oil companies, hindi nagbabago. Magiging 25% pa rin. So yung 25% nung ang presyo ay 100 ay 25. Pero kung ang presyo ay magiging 1,000 ay 250. So kahit anong gawin mo na ayuda, ang katotohanan niyan, ang pinakakinakailangan ng taong bayan ngayon para maibsan ang epekto ng putukan sa gitnang silangan ay para magamit ng gobyerno, gamitin ng gobyerno yung inherent police power niya para limitahan naman ang kita ng mga nagbebenta ng gasolina at ang diesel. Kung dati-rate 15% ang binibigay natin sa kanila na mababa ang presyo, dapat siguro ngayong mataas ang presyo, kung nagdoble ang presyo ng gasolina at dati ay 15% ang kita nila, dapat ang gobyerno ngayon siguraduhin na ang kita nila ngayong doble na ang presyo ng gasolina at diesel ay 7.5% lamang. Pero hindi yan ang nangyayari, no? Ang nababawasan ay yung kubra ng gobyerno bilang taxes na dapat lang naman dahil yan talaga ay makakatulong, no, para mapababa ang presyo ng gasolina at diesel. Pero habang hindi natin pinupuntirya ang patuloy na pagtaas ng kita ng mga nagbebenta ng gasolina at diesel, hindi pa rin natin mabibigyan ng ginhawa ang ating mga mamimili. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Attorney, yung ating gobyerno dito sa pagbibigay nga dito sa kahilingan nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isuspindi nga muna itong excise tax. Ito ay parang lamang, no, short-term solution para at least man lang maibsan sa ngayon habang naghahanap pa daw sila ng iba pang mga sources para sa dagdag supply natin ng langis. Tama yan, no? Pero at the same time, kumita na naman ng gobyerno. Kasi nung biglang nagdoble ang presyo ng gasolina at ng diesel, nadoble rin ang koleksyon ng gobyerno by way of taxes. So ibig sabihin, tumaas na rin ang koleksyon ng gobyerno at kung panandali ang isususpindi yan, well, yan ay babawi lang ang mga mamimili, no? Dahil nadoble rin ang kita ng gobyerno, no, nung nagdoble ang presyo ng ating gasolina. Pero sana, habang nandyan ang putukan, talagang suspindihin din natin yung pagkukolekta ng mga excise taxes nang sa ganoon naman gumaang-gaang ang buhay ng mga Pilipino. Pero habang hindi nga natin pinipigilan ng mga oil companies na tuloy-tuloy na mangolekta ng mas malaking kita dahil lamang dito sa pagtaas ng presyo, hindi pa rin talaga mararamdaman ng gobyerno ang tulong ng taong bayan, ang tulong ng gobyerno o yung interference ng gobyerno para nga maibsan itong patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel. Opo. Ano yung rekomendasyon o suggestion po ninyo, Attorney, na magandang pagkukunan po natin ng supply ng langis sa ating bansa? Well, nung ako po ay spokesperson, sinimulan ko na po yan. Nung unang sumipa ang presyo ng gasolina dahil unang nagputukan nung panahon ni Tatay Digong, sinimulan na namin ng proseso para nga mag-angkat sa mga non-traditional sources kagaya ng Russia. Pero hindi yan pinagpatuloy ng Marcos administration at ang dahilan daw ay natatakot sila doon sa sanctions na inimpose ng Amerika laban sa mga bumibili ng Russian oil, no? Pero nung panahon talaga ni Tatay Digong, wala siyang pakialam dyan. Basta ang importante kapag nagkaroon ng kakulangan sa supply, meron tayong makukunan. At ngayon pa lamang nagsisimula ang Marcos administration na nakikipag-usap sa Russia para mag-angkat, no? Samantalang alam naman natin na nasimulan na yung proseso na yan panahon pa ni Tatay Digong, no? So too late the hero dahil hindi ko alam ngayon
kung kaya pa tayong bigyan ng Russia ngayon ng langis, no? Dahil alam naman natin na habang nagpuputukan sa gitnang silangan, halos lahat ng mga bansa sa daigdig ay tumatakbo ngayon sa Russia para sa supply ng langis. Kahapon sa kanyang vlog, attorney ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nabanggit po niya yung India. Nakikipag-usap na itong ating pamahalaan kasi pinag-uusapan natin itong supply nga ng ating langis. Maging yung China, Japan at Thailand, Brunei at South Korea. Ilan lamang po ito sa mga nabanggit po niya mga bansa na possible na magiging partner po natin kung saan po pwede tayong makisuyo at tayo supplyan naman, no? Tulungan tayo sa supply ng ating langis. Well, bukod doon sa Thailand, halos lahat ng bansang binanggit mo ay hindi naman talaga nag-export ng langis, no? Ang India nagpa-process yan ng langis at karamihan ng pinaprocess ng langis ng India ay galing nga sa Russia, no? At yung mga bansa na mayroong sanctions, no? So ang katotohanan niyan, pwede tayong humingi sa lahat ng mga lugar na yan, pero lahat ng mundo ngayon ay sisiguraduhin muna na meron silang sapat na langis, no? Kaya nga hindi ko alam kung tama yung nabasa kong balita, ang China ngayon ayaw na magbenta, ayaw na mag-export ng refined petroleum products, samantalang mahigit kumulang 30% ng ating mga refined gasoline products ay nanggagaling sa China. Siyempre, hindi mo rin maaalis sa China na bakit namin kayo tutulungan? Yung presidente nyo, palagi kami inaaway, no? Yan ang aking sinasabi, kinakailangan tayo'y maging kaibigan ng lahat at hindi kalaban ng kahit sino man nang sa panahon ng abirya at meron tayong mga pangangailangan, hindi tayo tatalikuran ng ating mga karatig bansa. Opo, nabanggit din ng Pangulo, attorney, na nakikipagkaibigan tayo sa China para sa problemang ito. Kung ikaw ang China, ano naman ang sasabihin mo? Palibasa may kailangan tayo, nakikipagkaibigan ngayon ang administrasyon ni Marcos Jr., no? Hindi ganyan ang tunay na pagkakaibigan at hindi ganyan ang tunay na anyo ng mga Pilipino dahil tapat tayo sa ating pagkakaibigan, pero itong si Marcos administration, tapat lang sila na maging sunod-sunuran sa mga Amerika. So ang tanong ko ngayon kay Marcos Jr., nasaan ngayon ang mga Amerikano? Ngayon kailangan natin ng langis at gasolina. Sila ba magbibigay ng gasolina? Dahil sila naman ang nagsimula nitong gera dito sa gitnang silangan dahil lang kung bakit nagkakakulangan ngayon ng supply. Bukod po dito sa nakikita po nating epekto ng crisis dyan sa Middle East, attorney, dito sa oil price at sa iba pang mga bilihin, isinabi din ng isang senador, hindi ako nagkakamali, si Senator Sherwin Gatchalian, na ito daw sipa din ng yung palitan ng piso kontra dolyar natin, attorney, ay possible na mas lulubo pa ang utang ng Pilipinas. Ano ho ba ang inyong nakikita po dito? Hindi lang yan possibility, mangyayari yan. Kasi alam mo, sa ngayon, ang dolyares ang ginagamit pambili ng langis at iba pang petroleum products, no? Habang tumataas ang presyo ng langis, syempre tumataas ang demand sa dolyares. At habang tumataas ang demand for dollars, nawawalan ng balor ang piso, no? So hindi lang po yung possibility, mangyayari na nga po yan at yan ang isa sa dahilan kung bakit ang piso ngayon ay 60 pesos na, no? Pero syempre, sumipa lang ng 60 dahil nga dito sa putukan, pero bago pa magputukan ay nasa range na yan ng 59, no? At yan ay dahil nga sa problema na hinaharap ng Marcos administration. Ang mga problema ay unang-una ay utang ng utang ng bansa kasi nga po yung pera ng bayan kinukurakot. Kinukurakot ang pondo ng DPWH, kinukurakot ang iba't ibang mga ayuda na dapat pinakikinabangan ng taong bayan. At dahil kinukurakot yan, nagkukulang talaga ang gobyerno at saan tayo kukuha ng pangtustos kung di iuutang. At isa na naman dahilan yan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng debt burden, no? Yung debt problem. So sa akin, hindi mo mahihiwalay yung kakulangan, kapalpakan ng Marcos administration kasama na yung problema niya sa korupsyon doon sa katotohanan na bagamat napakalaki na epekto ng pagtaas ng putukan sa gitnang silangan, ang kadahilanan kung bakit ang gasolina ngayon sa Pilipinas ay pinakamataas sa buong Asia ay dahil na rin sa mga naging kasalanan at kapalpakan ng Marcos administration bago pa nagsimula ang putukan sa gitnang silangan. Marcos Jr., ikaw pa rin
ang tunay na problema ng bayan dahil kung ikaw'y ginawa mo ang trabaho mo sa taong bayan, dapat yan. Hindi ikaw ang nagsimula ng korupsyon, dapat yan pinatupad mo ang mga batas natin laban sa korupsyon, pero hindi. Ikaw pa ang nakinabang sa korupsyon. Bago ko ipasok kay partner Admar, so ibig sabihin, attorney, hindi po ito normal? Naku, hindi po talaga normal. Talagang wala siya sa tamang pag-iisip nang sinasabi niya na everything is normal. Ang buong mundo, alam natin, it is an abnormal times. So yung pagsabi niya na everything is normal, yan ay palatandaan na abnormal ang presidente natin. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Balikan ko lang yung issue po doon sa langis, yung pagkakaibigan po natin sa ibang mga bansa. Dito po papasok ngayon yung usapin na dapat pairalin po ng ating gobyerno yung lehitimong independent foreign policy, attorney. Well, dapat sana, no? Kasi yun naman pala, o lalong ang China na pilit niyang kinakalaban ay nagsusupply sa atin ng mahigit kubulang 30% ng lahat ng supply natin ng finished petroleum products. Totoo na net importer din ng crude oil ang China, pero nag-export pala siya ng finished products at 30% ng ating finished gasoline products ay galing sa China. So ngayong nagkakaipitan sa supply dahil sinasarado ang Strait of Hormuz, masisisi ba natin ang China kung tayo ang magiging last priority ng kanyang pagbebentahan ng gasolina na kinakailangan natin? Samantalang napakasasakit ng mga sinasabi, hindi lamang ng mga Secretary of Defense, Secretary of Interior and Local Government, ni Tariela, kung hindi si Marcos Jr. na mismo ang naging taksil sa pagkakaibigan sa panig ng China at ng Pilipinas. Sinasabi ko na siya'y taksil sa pagkakaibigan na yan dahil ang ama naman niya ang nagsimula ng relasyon sa panig ng People's Republic of China at ng Pilipinas. At hindi ko maintindihan kung bakit itong anak pa na nagsimula ng relasyon na yan ang siyang naging sunod-suduran sa Amerika na sa ngayon ay ang sanhi kung bakit napapaluhod ang lahat ng ekonomiya ng daigdig dahil hindi natin malaman kung anong rason talaga nitong mga Amerikano para bombahin ng Iran. No? Sinasabi nila yung threat of nuclear proliferation. Samantalang ang mga Iranians naman ay palaging nabibisita ng IAEA. Yan yung UN agency na nagsusupervise at nagsisiguro na walang lumalabag dun sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. No? So, itong nangyayari sa atin na hindi natin ngayon matakbuhan ng China na tinatakbuhan ng lahat ng ating mga karatig bansa ay resulta sa pagiging sunod-sunuran nitong si Marcos Jr. sa mga Amerikano. At ang dahilan kung bakit sunod-sunuran nga itong Marcos Jr. sa mga Amerikano ay dahil nais niyang suportahan siya ng mga Amerikano sa mga panahon na sinusuka na ang Marcos Jr. ng sambayan ng Pilipino. Kakayanin po ba ng ating gobyerno, attorney, o meron na tayong history na nagkaroon talaga tayo ng maraming imbakan para sa ating oil reserve para po magamit lalo na sa mga ganitong panahon? Wala po tayong imbakan. Wala po. Matagal na po yan na dapat siguro nagtayo tayo, pero wala po tayong imbakan at wala na po tayong processing ng crude oil to refined petroleum products dito sa Pilipinas. Lahat po yan ngayon ay inaangkat na natin. No? Hindi lang po sa China, kundi karamihan galing sa Singapore. No? So hindi po tayo talaga po pwedeng mag-imbak dahil matagal po ang pagpapagawa ng mga fuel depot. Ang talagang dapat natin gawin ngayon ay yun na nga po. No? Isatama natin ang relasyon natin sa mga bansa na po pwedeng magbigay sa atin ng supply gaya ng China. Gawin natin ang lahat para ituloy na yung pinalano pa ni Presidente Duterte na mag-angkat ng langis at petroleum products sa Russia, bagamat ang Amerika ay mayroong existing sanction laban sa Russia. Tingin ko ang dahilan lang naman kaya hindi natuloy yung nauna ng hakbang na ginawa ni Presidente Duterte na mag-angkat sa Russia ay dahil nga sa pagtutol ng mga Amerikano, no? Yan ang nangyayari kapag ikay sunod-sunuran sa mga dayuhan at hindi binibigyan ng importansya ang iyong sariling pang-nasyonal na interes. Opo, nagpag-uusapan nga natin itong issue na ito dahil ang bawat Pilipino apektado po ng krisis dyan po sa gitnang silangan. Pero may pahayag kamakailan
ang Palace Press Officer, no? Diyan sa Palasyo, si Undersecretary Claire Castro, ang sabi niya dito, ang pakiusap lamang po natin ngayon dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear mongering. Ano pong masasabi niyo po rito? Kasi alam natin, marami ng mga dismayado, marami na nagpapahayag ukol nga po dito, pero tila dina-downplay ng palasyo ba yung emergency or itong ganitong klase ng krisis ngayon sa ating bansa? Well, ito talaga ang problema kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip. Kapag nahaharap sa realidad na talagang abnormal ang mga panahon, parang meron siyang imaginary world, no? Yan ay epekto na rin ng droga, no? Kaya nga sinasabi ko sa ating mga kababayan, habang nananatili ang isang drug addict bilang presidente, wala talaga tayong pagkakataon na magkaroon ng solusyon sa ating mga problema dahil ang problema ng mga drug addicts talaga, meron silang mga sariling mundo. Kaya nga hindi ako nagtataka na sinasabi niya at siya lang ang tanging leader sa buong daigdig na nagsabi, everything is normal. Hindi ba naman abnormal talaga yan na ang presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas dumoble at dahil dyan, halos lahat ng presyo ng bilihin, posibilidad din na dodoble, no? At tapos sasabihin niya, everything is normal. Obviously, yan ay isang paniwala na isang tao na palaging high. So siguro, kung ang presidente natin ay gaya ni VP Sara na nasa tamang pag-iisip, huwag na nating isipin kung magaling siya o hindi, no? Basta nasa tamang pag-iisip lamang, alam niya na these are extraordinary times requiring extraordinary actions. Napag-uusapan yung sinasabi niyo po, Attorney, na high. Record high po yung utang natin, 18.17 trillion pesos. Record high din yung palitan ng piso kontra dolyar. At ito rin nga rin magwa 130 pesos yata yung diesel this week. Pero bago pa man ang nabanggit ni President Duterte na normal, may pahayag din si Yusek Castro. Sabi niya rito, mas yung kaugnay doon sa fear-mongering na ipahinto raw. Sabi niya rito, mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation po, Attorney. Sa tingin niyo po, kontrolado pa ba ng gobyerno ang sitwasyon? Kontrolado ba itong pagtaas ng ating utang, yung sa piso natin, hindi stable yung mga polisiya, like kagaya sa magbibigay na sana ng ayuda para doon sa mga public utility vehicle driver, or hindi pala, tataasan yung kanilang singil, tapos isang araw bago mismo ang implementasyon ng pagtaas ng singil, binaliktad na naman, magbibigay lang daw ng tapos itong mga ngayon hindi na talaga kinakaya kasi ang kanila pong itong 5,000 pesos na ayuda parang halos nasa lang, 2 araw, 3 araw lang po nila na biyahe din po, Attorney, at marami pang mga issue po, Attorney. Yan nga ay resulta kapag ang presidente mismo ay palaging high. Everything is record high. Alam mo, napakadali naman siguro na magkaroon ng solusyon Unang-una, yung 25 billion na kinuha niya bilang kickback doon sa 100 billion na kanyang insertions nung nakaripas na taon, ibalik niya sa kaban ng bayan. Yung budget ngayon ni Tambaluslos na 50 billion, yung budget ni Sandro Marcos na 30 billion, ibalik niya sa kaban ng bayan at ibigay bilang ayuda sa taong bayan. Yung 500 billion na insertions ng Kongreso na hinahawakan nila at i-release lamang kapag pumirma ang mga kongresista sa impeachment laban kay VP Sara, gamitin nila para ayuda sa taong bayan. So marami tayong pera na pwedeng gamitin para talagang maibsan ang kahirapan ng taong bayan, pero ginagamit ngayon para sirain ang kalaban ng Marcos administration sa politika. Napakalaking halaga yung 500 billion na hindi nila rinirelease sa mga kongresista at i-release lamang doon sa mga pipirma sa impeachment. Kung yung 500 billion na yan ay gagamitin natin nga para mag-subsidize, for instance, ng presyo ng langis, no, at ng gasolina at diesel. At saka yung aking sinasabi, no, bakit ba ayaw bawasan
ng gobyernong ito yung kita ng mga oil companies. Di ba? Simple mathematics yan. Kung ang presyo ay calculated na 15% ang kikitain ng mga oil companies, ngayong doble na ang presyo ng gasolina, doble rin ang kita nila. So dapat yung 15% na yon, kapag nadoble ang presyo ng gasolina, gawing 7.5% na lamang. Dahil hindi naman dapat na sila pa ang kikita habang lahat tayo ay naghihirap. Yung mga pronouncement ni Ante Claire, yan ay consistent with the state of mind of the President. Abnormal. Opo, lipat po tayo ng issue po, attorney. Diyan naman po sa ICC, issue sa ICC with the former President Rodrigo Duterte. May isa pong Japanese human rights advocate po ang nagpahayag mismo dyan po sa United Nations doon sa kanyang pagkondena sa nangyari po dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nababanggit nga niya na dapat i-exhaust muna yung mga kailangan sa bansa kung saan nanggaling yung isang inaakusahan doon muna bago ilipat dito po sa ano. Yan daw yung parang essence po nung yung ng United Nations, yung samahan po na yan, attorney. Ano pong masasabi niyo po rito? Tama po siya, no? Dahil ang Rome Statute po mismo nagsasabi na hindi dapat didala at kinidnap si Tatay Digong sa dahig nang hindi mo na hinarap sa lokal na Pilipinong hukuman. Yan po ay garantiya ng kanyang karapatang pantao ay ginagalang, at yan ay garantiya na hindi malalabag ang soberenya ng bansang Pilipinas. Pero dahil nakidnap nga po, ito po ay naging kaso ng kidnapping or extraordinary rendition, dahilan para dapat mawala ang jurisdiction ng ICC. Ako naman sa mulat-mula, hindi tinanggap ng pamilya, pero ako'y sa mulat-mula ang sinasabi ko, ang remedyo ay para talagang itaguyod natin ang karapatang pantao ni Tatay Digong, lalong-lalo na yung right to due process, no? At yan ay mapapatupad lamang hindi sa ICC, kung hindi sa pamamagitan ng International Human Rights Mechanism na nagsisimula sa exhaustion of domestic remedies. At ang domestic remedy na naiisip ko, dahil ngayon siya ay nakakulong sa Netherlands, ay talagang doon ilabas sa hukumang Netherlands na nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong dahil siya nga ay kinidnap. At ang estado ngayon ng karapatang pantao ay kapag ang kidnapping ang dahilan para magkaroon ng jurisdiksyon ng isang hukuman, dapat mawala yung ganyang jurisdiksyon dahil ang isang pagkakamali hindi po pwedeng ituwid isa na namang pagkakamali. Opo, ano po yung may impact po ba ito pong naging pahayag ni Shunichi Fujiki, attorney? Well, at least merong isang nagsalita na. At sana marami pa magsasalita. Pero nakakalungkot, siyempre, ang dapat nagsalita dyan ay yung bansa ng initatay Digong, ang Pilipinas, no? Pero isang dayuhan pa ang nagsalita dyan, at itong nagsalita ay isang non-governmental organization. Ang Human Rights Council kasi, mga estado ang mga kasapi dyan, at kahit anong desisyon ng Human Rights Council ay pagbubutuhan ng mga bansa. Bagamat nakapagsasalita ang mga NGO gaya ng itong pinanggalingan ng ating kaibigan na Hapon, no? So, unfortunately, itong Human Rights Council ay hindi sa isa sa pinaka-epektibong human rights mechanism. Sa tingin ko, ang pinaka-epektibong human rights mechanism now para mapalaya si Tatay Digong ay yung European Court of Human Rights, kung saan nakakulong si Tatay Digong, at yan nga po ay hindi po pwedeng umabot sa European Court of Human Rights nang hindi mo na dumadaan sa lokal na hukuman ng Netherlands dahil sa exhaustion of domestic remedies. Lipat po ako ng iba pang issue, attorney, dito po sa impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte. Ano pong masasabi nyo dun sa pagbanggit po ng House Committee on Justice Chair, Congresswoman Luistro, na magsasagawa sila ng mini trial? Pwede po ba itong ganito, attorney? Hindi po ba ang Senado ang mismong magkakaroon talaga ng trial ukol po dito sa impeachment? Ang nakasaad po sa ating saligang batas at doon sa desisyon na ng Korte Suprema doon sa kaso ng Duterte versus sa House of Representatives ay dapat suportado ng ebidensya ang mga paratang.
At hindi po pwede na pagbotohan ang isang impeachment complaint kung siya ay sufficient in form and substance nang hindi nakikita ang ebidensya. Wala namang binabanggit na trial doon. Ang tingin ko, ang gusto talaga mangyari ng House Committee na yan ay para magkaroon ng isang kangaroo court kung saan ang mga taong nagsisinungaling ang siyang magbibigay ng mga maling testimonya laban kay BP Sara nang sa ganon masira si BP Sara sa mata ng taong bayan. Pero tingin ko, by now, alam na ng taong bayan na walang mabuting lalabas dyan sa House of Congressman na yan, no? At ang talagang pakay lang nila ay sirain hindi lang mga Duterte, kung hindi pati ang mga aliado ni Duterte, dahil pati naman ako, no, dinadawit diyang star witness ko, no, laban kay BP Sara na isang nakakulong ngayon dahil sa heinous crime na 2 counts of kidnapping for ransom. Opo, kasi ang posibleng mangyari dito, magkakaroon ng pagsubpina ng mga dokumento. Parang ang sabi nga ng panig po ng Pangalawang Pangulo, mangyayari po dyan ay ang fishing expedition pa nga. Kinwestiyon din nila dahil sinasabi po ng Kamara na itong mini trial daw ay para bigyan daw ng pagkakataon yung both party, magkabilang panig, complainant at yung mga respondent na mag-present ng kanilang mga witnesses, mag-present ng kanilang mga ebidensya. Kumbaga parang magkakaroon ng trial, pero sabi ng kampo ng Pangulo, hindi sila makakapag-cross-examine doon sa mga witnesses. Unlike talaga kung dito na aakyat na sa Senado po, Attorney. Alam mo, yan din ang dahilan kaya ako umalis na ng Pilipinas nung ako'y iniimbestigahan ng WAD Committee. Kasi yung mga supina-supina nila, kunwari lang yan na nais nilang malaman ng katotohanan. Ang totoong dahilan kung bakit sila nagsusupina, wala silang ebidensya at sila ay nag-engage in a fishing expedition. Kaya nga ako, hindi ako sumunod doon sa mga hinihingi nila mga dokumento dahil kung talagang meron akong pagkakasala, dapat linabas na nila. Bakit ako pang bibigay ng ebidensya sa kanila para magamit nila laban sa akin? So ganyan-ganyan din ang gagawin nila kay VP Sara dahil parehong-pareho pa rin naman ang mga personalidad na gumagana ngayon sa impeachment complaint ni Inday Sara. Yan pa rin ang mga tao nung nakalipas na Kongreso na nasa HUAD Committee at yan pa rin yung nandoon sa Committee on Good Governance, di ba? So ang katotohanan yan, bagamat sila'y nagbutuhan na sufficient informed substance, wala silang ebidensya kaya kinakailangan nilang magsupina. Pero sa tingin ko, malinaw na ngayon ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus sa House of Representatives at kung hindi ba naman natuto pa itong Kamara neto, talagang, ewan ko ba, kubuhan na sila ng, ewan ko ba talaga kung hindi pa nila nabase ito sa desisyon ng Korte Suprema, no? Hindi po pwedeng magsulong o magtuloy sa Senado ang isang impeachment na complaint na walang ebidensya to begin with, na hindi nakikita ng mga congressman ang ebidensya bilang dahilan sa kanilang pagboto pagdating sa sufficiency in form and substance. Walang ebidensya, fishing expedition, at saka syempre, trial by publicity ang gagawin nila laban kay VP Sara. Opo, ang napapansin din ng ating mga kababayan ay binibigyan ng pansin nila ito pong sinasabing pahayag or accusation, allegation nitong si Madriaga, no, na nakakulong ngayon, ikinumpara nila sa treatment naman ng gobyerno dito po sa tinaguriang Brave 18 attorney na kinwestiyon yung kanilang pag-notaryo, sino yung nagnotaryo, pati mga witness at as per Attorney Levy Baligod, inabanggit pa doon kung kanino yung sasakyan yung ginamit sa paghahatid. Ang daming mga question na hindi na makaiugnayan doon sa kanilang mga pahayag, lalo na sa mga akusasyon na nagdala-dala sila ng mali-malitang mga basura o pera. Attorney. Alam mo, nag-iingat ako pagdating dyan kay Madriaga kasi nga ako yung private prosecutor dyan. Ako nagpakulong dyan. Ako yung kasama na ng pamilya matapos madukot yung dalawang Filipino-Chinese. Kasama ko na yung pamilya nung sila'y nagbayad ng ransom. Kasama ko yung pamilya nung nagkaroon ng putukan. Napatay ang isang pulis at dalawang kidnapper. At
kasama kong pamilya na nakalap namin ng mga ebidensya laban dyan kay Madriaga. No? At dahil ako pa rin at aking mga kasamahan ng tumatayong private prosecutor dyan, talagang limitado ang aking po pwedeng komento dyan other than, bagamat hindi pa siya sentensyado, nagkaroon na ng desisyon ng hukuma nung tinanggihan ng kanyang motion para magkaroon ng panandiliang kalayaan kapalit ng pagpapiyansa dahil malakas nga ang ebidensya na siya ay talagang nagkakasala. Pero sa akin, para paniwalaan ng Kongreso ang isang taong nakakulong, nung minsan nang nahatulan ng parusang kamatayan dahil sa kidnapping din, no? At ngayon ay nakakulong na naman para sa 2 counts of murder, yan talaga nagpapakitang desperado sila para kumuha ng kahit sino man na mababato ng kahit anong putik laban kay BP Sara. No? Pero hindi po yan magtatagumpay dahil lalabas at lalabas lang naman na nagsisinungaling yan. Dahil ako talaga, doon pa lang sa preliminary investigation, nagyayabang na yan si Madriaga na malakas daw siya kay VP Sara. Sa aking pag-iisip nga, ang lakas naman ng taong to. Tumakbo ko kasama na ni VP Sara sa unit team. Kami nga lang, ang kampo ni Duterte tumakbo sa unit team. Ako pa bubulahin nito, no? Na malapit daw siya kay Inday Sara. Pero nung mga panahon na yun, never niyang sinabi na aide siya ni Inday Sara. Isa nga pala yan, ngayon lang pumasok sa isipan ko. Sinasabi niya dun sa kanyang counter affidavit na siya ay nagdumadalo doon sa mga pagpupulong ng isang parallel group habang nangyayari ang kidnapping, pero never niyang binanggit na siya ay naging empleyado ni BP Sara. Ngayon lang niya binabanggit yan. So, hindi ko pa yan nailalabas doon sa mga abogado ni VP Sara. Pakisabi na lang sa kanila na lahat ng mga counter affidavit niya sa preliminary investigation, never niyang binanggit na meron siyang kahit anong relasyon kay VP Sara other than malapit daw siya kay VP Sara. No? In any case, yung tanong mo naman doon sa 18, yan po ay mga sundalo, inalay ng buhay para sa idang bayan. Ngayon, sila ngayon ay tinatratong akusado, samantalang sila binubuwis ang buhay para maging testigo nang sa ganon, magkaroon naman ng paglilitis laban sa mga kurapot sa gobyerno at magkaroon ng solusyon ang problema ng taong bayan dahil ngayon, mahirap ang Pilipinas dahil nga sa korupsyon. Opo, Attorney, follow-up lang question po, no? Ginagawa po ba ng NBI na magkaroon po ng tinatawag na validation sa truthfulness ng mga affidavit? Kasi una, inimbitahan daw sila doon as per Attorney Baligod ng verification of entity. So, yan lang, kung ito bang mga pumirma na ito, sila talaga. Yun. Pero yung pag-validate ng truthfulness sa mga affidavit, sila po ba yan? Or sa korte na yan? O sa prosecution? Saang level po ba yan, Attorney? Kaya nga ang tawag sa kanila, National Bureau of Investigation. Silang dapat mag-imbestiga at yung counter-checking, yung fact verification doon sa mga sinumpaang salaysay ng mga sundalo, yan ang magpapakita kung ano talaga ang katotohanan. Kung talaga hindi naman nila bubusisiin at i-verify yung mga datos, yung mga detalye, no? At napakadaming detalyeng sinabi ng mga sundalo, talaga walang investigasyon na mangyayari. Pero alam mo, Admar, hindi ako confident na merong honest to goodness investigation na mangyayari dyan dahil yung direktor ng NBI, direktor lang yan dahil siya ay binigyan ng premyo. Premyo dahil siya ay naghain ng isang disbarment case laban sa akin dahil sa pulboronic video. Opo, dito naman po sa side po ng ombudsman attorney, normal po ba na magbigay agad ng pahayag? Nagpasaklolo nga sila doon para imbestigahan. Pero ang nangyari, mayroon ng mga paunang mga pronouncement po na kesyo hindi totoo. Tapos meron naman sinabi, meron daw doon na naganap daw yung sinasabing bigayan ng maleta, instance daw na sa panahon pa ng mga Duterte. Mga ganito pong mga pahayag na nauuna pa sa investigasyon. Hindi po ba sila dapat na manahimik muna, imbestigahan at ilatag kung ano yung findings nila po? Attorney, kakaiba yung ating ombudsman po sa kasalukuyan. Kakaiba talaga. Dahil kaya nga binuo ang ombudsman, hindi sa ordinaryong batas, kundi sa saligang batas, binigyan siya ng kapangyarihan na talagang malaman ng katotohanan pagdating sa katiwalaan ng mga taong gobyerno. At sila dapat ang nangunguna sa investigasyon dahil talaga namang meron talagang power to conduct investigations itong ombudsman. Hindi yan na parang piska lamang na tatanggap lang ng ebidensya.
katungkulan nila na magbungkal ng ebidensya at sa akin, dereliction of duty nangyayari dahil ito ng ebidensya ibinibigay sa kanila, tinatanggihan pa ng ombudsman. Attorney, balikan ko lang yung kay Madriaga. Dapat bang kabahan o mag-alala si Vice President Sara Duterte dito? At sa tingin mo, sino kaya ang nasa likod kay Ramil Madriaga? Bakit nagsasalita siya? Kahit sa kabila nga ng kanyang sitwasyon ngayon, nakakulong siya at napaka-confident niya ngayon. Well, paano naman kakabahan si Inday Sara Duterte dyan eh? Yun na nga, no? Nakalimutan kong sabihin yun. Hindi ko pa wala pa akong komunikasyon kay Vice President since alam ko na ito mga nakalipas na panahon. No? Pero ngayon lang lumabas yan na sinasabi niya na siya empleyado ni Inday Sara Duterte. No? Dahil nung mga counter affidavit niya sa kidnapping, wala siyang ganyan sinasabi. Alabay lang yung ginagawa niya na habang nagkakaroon ng kidnapping, nag-a-attend siya ng parallel group. No? At never niyang nabanggit na siya ay naging taong gobyerno na sana magpapatunay sa kanyang pagkatao. No? So I don't think she has anything to worry about dahil yung mga aligasyon din ni Madriaga ay mapapatunayang mali, no? Gaya nung nagbigay daw ng pera dun kay Mrs. Kilala sa isang kotse na dinadrive ni Mrs. Kilala na it turns out hindi naman pala nagdadrive si Mrs. Kilala at walang driver's license, no? At saka hindi mapapatunayan yan na nagkaroon ng kahit anong komunikasyon si BP Sara dyan kay Madriaga dahil ako kahit papano alam ko kung paano mag-operate si Inday Sara, no? Hindi talaga siya nakikipag-ugnayan sa mga taong hindi niya talaga kakilala, no? Now, sinong nasa likod niyan? Walang iba kundi administrasyon lamang. Hindi ko alam kung sino sa administrasyon, pero nagsimula yan doon sa isang vlogger na napabaliktad ng gobyerno, no? Isang dating pro-Duterte vlogger na naging anti-Duterte vlogger. At siya yung talagang tumutok kay Ramil Madriaga. Sila yung unang nakipag-ugnayan sa kanila. At sa tingin ko ay nakipag-ugnayan itong vlogger nito sa mga taong gobyerno. No? Mga taong malapit sa administrasyon na naghahanap ng putik laban kay Inday Sara Duterte to the point na hindi lang sila naghanap ng putik, gumawa na sila ng sariling putik nila para batuhin si BP Sara. At doon nga sa sinasabing mini trial na gaganapin dyan sa Kamara, sinabi po ni House Committee and Justice Chairperson Jervy Luistro na batay sa kanilang rules rules ng impeachment proceedings, ang respondent mismo ang dapat magpresenta ng kanyang ebidensya at magharap ng mga testigo. So hindi po pwede po ang lawyer, attorney? Hindi ko alam kung anong rules ang pinag-uusapan niya. Baka naman gaya ng presidente, meron ng guni-guni rin tong si Luistro, no? Wala pong ganong provision sa kanilang rules. Natatawa na lang po ako dahil ito rin yung babae na nagbabato ng putik sa akin ng Huwad Committee. No? Nag-i-issue ng supina para sa mga dokumento, samantalang ang hearing ay tungkol sa Pogo. Kung ako'y merong kasalanan, dapat linabas nila dyan sa komite at hindi sila nag-resort to fishing expedition laban sa akin. Na ginagawa nila ngayon kay BP Sara. Parehong estilo, style bulok. Po. At last hearing po nila, patungkol pa rin dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Congressman Marcoleta, ni Paulo Henry Marcoleta, yung proseso dahil idineklarang sufficiency in grounds. Kasi nga, pagkakaalam natin, sufficiency in form and substance, pero may sufficiency in grounds. At sabi naman ng mga kongresista, bahagi po ng kanilang rules. Ano pong masasabi po ninyo? Again, wala rin akong alam kung ano yung sufficiency in grounds na yan. Dalawa lang po pagbubutuhan, no? Sufficiency in form, sufficiency in substance, no? At ang sabi nga po babasahin na lang na yung decision ng Korte Suprema dun sa Duterte versus House of Representatives. Hindi dapat pagbutuhan ang kahit anong impeachment complaint na hindi nakikita ng mga kongresista ang ebidensya sa likod ng mga paratang. Pero kung babasahin mo yung mga complaints mismo, wala namang kahit anong ebidensya nakakabit, no? At most, meron mga newspaper clippings at lahat naman ng binabanggit doon ay mga konklusyon, no? Hindi po yung ebidensya na sinasabi ng saligang batas. At bilang isang abogado din po, attorney,
Sa tingin po ninyo, mabubusisi kaya itong bank accounts ng Vice Presidente? May remedyo ho ba ang Vice Presidente para hindi po ito matuloy yung kanilang binabalak na busisiin yung kanyang bank accounts? Sa tingin ko po, walang ganyang kapangyarihan ng Kongreso. Tanging hukuman lang po ang may ganyang kapangyarihan or ang ombudsman or ang impeachment court. Pero ang Kamara, walang ganyang kapangyarihan. At sa tingin po ninyo, attorney, itong possible ho ba na si VP Sara Duterte ay hihingi ng tulong mula sa Supreme Court patungkol nga po dito? Kamakailan, alam natin, nag-submit po siya ang kanyang abogado ng answer ad cautelam hinggil nga po dito sa impeachment complaint. Sa tingin mo, doon po yung direksyon nitong legal approach ng Vice Presidente? Yan kasi problema kapag ang mga constitutional processes ay binababoy at ginagawang sandata laban sa kalaban sa politika. Palpak. At sa tingin ko, ang mga pangyayari ngayon sa Kongreso ay patunay na hindi naintindihan talaga ng mga congressman at congresswoman, lalo na ang congressman chairman ng committee na yan, kung ano talaga ang proseso at kung bakit narariyan ang impeachment. Dahilan para dumulog na naman si VP Sara sa kataas-taasang hukuman nang sa ganon mataguyod ang pinakamataas na batas sa ating bayan at yan ang ating saligang batas. At sa ngayon ba, attorney, nakikita ba ninyo na may depektibo doon sa mga impeachment proceedings o itong impeachment complaints na inihain laban kay Vice Presidente na po pwedeng questionin din ng Vice Presidente sa tamang panahon? Nandun na nga kasi sa naunang desisyon na ng Korte Suprema eh. Dapat alam ng mga congressman kung ano yung ebidensya. And yet, nagbumoto sila ng sufficient informant substance na wala namang kahit anong ebidensya na nakakabit doon sa mga complaints mismo. So saan nila kukunin ngayon ang ebidensya? Yung sinasabi nilang mini trial, wala pong ganyan. Ang pagkatapos po ng sufficiency of informant substance, magkakaroon na dapat ng pagbusisi nga ng ebidensya lamang, pero hindi po yan mini trial na kinakailangan sila magsupina. Yung ganyang supina po pwedeng makwash po yan. Dahil hindi po yan proper for supina given yung ating batas on bank secrecy law at saka yung batas natin on anti-money laundering. No? Kung talagang may suspetsya sila na mayroong anti-money laundering na nangyayari, dapat dumulog muna sila sa Court of Appeals bago sila makapagbukas ng mga bank accounts. Pero I am sure bihasa naman sa litigation ng mga abogado ni Inday Sara Duterte, they know what to do. Pero siguradong-sigurado po ako na hindi pipikit ang mga mata ng ating mga mahistrado kapag nalalabag na naman ang ating saligang batas at sa tingin ko, linalabag na naman ng House of Congressmen ang ating saligang batas. Given the current situation ngayon, attorney, nagdeklara na ang Vice Presidente. Sa tingin po ninyo, uusad po itong impeachment proceedings mula dyan sa Kamara? Kasi yung national, itong NUP, itong partidong pangalawa sa pinakamalaking partido din po dyan sa Kamara, ay nagdeklara na hindi susuporta dahil kung wala pong sapat na ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, kung talagang tapat sa panunungkulan nila itong mga congressmen ito, sa dami ng pagsubok na hinaharap natin, lalong-lalo na dahil dyan sa putukan sa gitnang silangan, dapat yan ang kanilang ginugugulan ng panahon. Pero dahil ang talagang gusto mangyari ng administrasyon na ito, na sunod-sunuran sa presidente, ang Kongreso, no, na talagang dapat sirain ang pinakamalaking balakid sa kanilang gustong Marcos forever, sigurado po ako, lulusot ito sa mababang kapulungan dahil yan ang gusto ng Marcos Jr. mismo. Pero in the end, magsisisi sila. Dahil habang dinidikdik nila si BP Sara, hindi ba sila nakakapansin, lalo naman lumalakas ang mga Duterte. Sa katunayan, nung kinulong nila si Tatay Digong, akala nila yan ang katapusan ng mga Duterte. Tignan nyo po, lalo pang lumakas sa survey ngayon si Inday Sara Duterte at kapag sila magpapatuloy na talagang itaguyod muna ang politika over yung pangangailangan ng taong bayan sa gitna ng isang gera,
talagang they are signing their own death warrants. Sa katunayan nga, attorney, ngayon, marami naghahamon ng debate kay Vice President Sara Duterte at kabilang na nga po dito si Yusek Claire Castro. Sa tingin po ninyo, dapat bang magkipagdebate ang Vice Presidente kay Yusek Castro? Huwag po dapat bumaba sa level ni Yusek Castro si BP Sara. Alright, attorney, mensahe na lamang po ninyo para sa ating mga kababayan sa gitna nga ng krisis na hinaharap po natin ngayon. Well, alam nyo, para na kaming sirang plaka eh. Mga kababayan, kailan ba naman kayo gigising sa katunayan na wala talaga tayong maasahan sa isang presidente na bangag? Hindi po krimen ang people power. Yan po'y nakasaad at ginagalang at pinagmamalaki sa ating saligang batas. Nasa kamay niyo po ang pagbabago sa gobyerno, lalong-lalo na sa panahon ng matinding pagsubok na dinulot ng putukan sa gitnang silangan. Pero pag hindi po kayo gumalaw at kayo nagpetik-petik pa, baka wala ng Pilipinas pagdating ng 2028.